Nilagdaan na ni Senate President Vicente Sotto III ang enrolled copy ng 2019 proposed budget. Sa kabila nito ay may reserbasyon at apela ang Senate President kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aproba sa panukalang budget. Mula sa Senado, nasa linya ng ating komunikasyon si Nel Maribuhok para sa detalye ng balita. Magandang hapon, Nel. Magandang hapon, June. Inanunsyo na nga dito sa Senado ang ginawang paglagda ni Senate President Vicente Sotto III sa enrolled copy ng 2019 proposed budget. Kanina, yumarap ang Senate leadership sa media at tinihayag na tapos na ang deadlock sa pagpapasa ng budget matapos lagdaan na ng Senate President ang panukalang budget. Ngunit may reserbasyon si Senate President Vicente Sotto III. Attached as Annex 1 is the list of 95 billion worth of programs, projects, which include the 75 billion programs and projects funded from the said realignments. The President may wish to consider disapproving these unconstitutional realignments pursuant to his constitutional power to veto particular items in the General Appropriations Act, signed. Naninindigan pa rin ang Senado na unconstitutional ang ginawang realignment ng Kamara sa ratified version ng budget. Ngunit kailangan na anyang maipasa ang budget para na rin sa kapakanan ng bansa. In order to break the deadlock. Because if the deadlock remains, you have about 20% of the gross domestic product coming from the public sector could not be realized. But at the same time, masasweldo na po ang mga job orders ng gobyerno. Halos 30% of government jobs are job orders. Nanggaling kay Senate Minority Leader Franklin Drilon ang panukalang paglalagay ng reservation letter ng Senate President. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ginawa ito ng Senate leadership upang maiwasan na ring makasuhan ng Senate President sa paglagda sa controversial na budget. But it's not passing the buck to the palace. Dahil yung Senate President, ano lang naman para lang protection niya nga rin, just in case na magkaroon na, baka wala na sa Senate, may kaso pa siya inaharap. Lagda na lamang ni Pangulong Duterte ang kinakailangan upang tuluyan ng maipatupad itong 3.7 trillion peso 2019 proposed budget. Yan muna ang ating update, June. Nel, pakipaliwanag mo nga sa amin kung paano nangyari yan. Lumalabas ba parang nagbigay na lang ang Senado pero may reservation? Paano ba yan, Nel? Kung matatandaan natin, June ay binawi ng Kamara itong enrolled bill, yung physical enrolled books dito sa Senado nito lamang nakaraang linggo. At pinabawi uli ng Senado yung kopya na ito, kinuha uli sa Kamara yung enrolled copy na mula sa Kamara papunta sa Senado at yun naman yung pinirmahan ng Senate President. Ibig sabihin, itong enrolled copy na ito na version ng budget ay nanggaling pa rin sa Kamara. So after nitong pagpupulong kahapon na ating ibinalita, after nun ay nag-usap-usap itong Senate contingents at napagdesisyon na nila na ito ay lagdaan na. Pero yun nga ang sinabi ng Senate President ay may reservation siya dito at inilagay nga niya na umaapila siya kay Pangulong Duterte na i-line veto itong pinaniniwalaan nilang na-realign na budget matapos maratipikahan nga itong panukalang budget na ito, June. Ito yung sinasabing 95 billion pesos. Tama ba yun? Yes, kasama dito yung 95 billion pesos. Dun sa loob ng 95 billion pesos na yon ay yung 75 billion pesos na galing dito sa DPWH budget. Nandiyan na rin napapaloob dyan yung itemization o yung pagdedetalye ng mga budget under dun naman sa Department of Health. Yun yung unang naging issue dito sa budget. So nangangahulugan kasi dito, June, na yung ratified version after na maipasa nga itong 2019 budget ay hindi na po pwedeng galawin pa at hindi na rin po pwedeng amyendahan given na ito ay naipasa na in third reading at ito ay naratipikahan na.
at wala namang session ngayon ang Kongreso kaya hindi nila pwedeng galawin ang budget na ito. So ang ginawa na lang kung ano yung ibinigay ng Kamara na kopya ng bersyon ng budget, yon ang nilagdaan ng Senate President at dun sa enrolled copy na yon ay may lagda na rin ng House leadership. So nangangahulugan, lagda na lamang ni Pangulong Duterte ang kinakailangan, June. Alright, maraming salamat. Nel Maribuhok, nagulat ng live mula sa Senado.